And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga po ang pinaka-latest na balita nating nasagap ngayong araw mga kababayan. Pagkatao ni Bamban Mayor Alice Guo, kini-question ng ilang senador mga kapatid. Naku po. Kung matatandaan nyo mga kababayan, itong mayor na ito, no? Itong si Mayora Alice Guo, isa po siya sa kini-question mga kapatid, no? Sa likod ng operasyon ng Pogo dyan sa may Bamban, no? Na kung saan di umano'y nasa likod lang mismo mga kababayan, no, ng City Hall o Municipal Hall ng Bamban, Tarlac mga kapatid. No? Ang tanong kasi dito, paanong nangyari na walang kaalam-alam itong si Mayor Guo mga kapatid, no, sa operasyon ng Pogo diyan sa kanyang nasasakupang lugar sa bayan ng Bamban, no, sa may Tarlac. No, yan po kasi ang palaisipan talaga mga kababayan ng ating ibang mambabatas. How come ang mayor ng nasabing bayan know-how, no? Know-how sa nangyayaring operasyon ng Pogo diyan sa kanyang bayan. At ito pa guys, aksidenteng, hindi ko alam, aksidente o talagang gusto lang talagang i-expose ni Mayor Guo, no, na kung saan, no, tinulungan di umano siya ng nakaraang administrasyon, no, para sa kanyang kandidatura sa pagka-mayor diyan sa may Bamban, Tarlac mga kapatid. No, hindi lang ako sure dito kung anong administrasyon ang sinasabi niya, yung previous ba na mayor or previous president mga kapatid. Dahil kung matatandaan nyo nga mga kababayan, itong si former President Duterte ay isang pro-China mga kapatid. No? So base dito sa statement ni Mayor Alice Guo mga kababayan, no, isa sa tumulong sa kanya para sa kanyang political career, no, nitong nakaraang 2022 ay ang previous administration. Hindi po niya dinisclose mga kababayan kung anong klaseng administrasyon, yung national government ba, ang national na position ba, or itong local position lang dyan sa kanilang bayan. Pero bago ang lahat mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Dito, panoorin muna natin to mga kababayan. Kinwestiyon ng ilang senador ang pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na may koneksyon umano sa isang ni-raid na Pogo sa lalawigan. Lumalabas sa investigasyon na walang record of birth sa ospital si Guo at wala ring mga dokumentong nag-aral siya. Nakatutok si Mav Gonzalez. Grabe, no? Walang date, walang birth certificate mga kapatid, no? Walang, kumbaga, walang patunay, walang ebidensya na dito siya pinanganak sa Pilipinas at wala ding patunay mga kababayan, no, nandito din siya nag-aral sa Pilipinas, di ba? Anong ibig sabihin niyan mga kapatid? Di ba? Posible, no, may posibilidad na itong si Mayor Guo mga kababayan, no, ay planted po ng mga Chinese, no, or ng bansang China dito sa ating bansa. Dahil marami namang mga Chinese ngayon mga kababayan, no, ang may kakayanang magsalita ng Tagalog kahit hindi sila born and raised dito sa loob ng ating bansa. 'Di ba? Just like other countries mga kababayan, ano, pag mga OFW natin ang pupunta sa Japan or sa Middle East, somewhere in Middle East mga kapatid, no, meron talagang mga training na kung saan tinuturuan silang mag-aral ng native language mga kapatid sa mga nasabing bansa, no, kung saan sila pupunta. So, siguro mga kapatid, ano, meron din ganon sa China, na kung saan bago nila i-dispatch dito yung mga Chinese na yan sa loob ng ating bansa, kailangan munang mag-aral nila ng Tagalog, no, maging fluent sila sa Tagalog. Nang sa ganon, hindi mahalata mga kababayan, no, na sila po ay mga planted dito ng bansang China. At delikado yan mga kapatid, dahil pati ang ating political system, kung mapatunayan na itong si Mayor Guo mga kababayan ay straight coming from China, no, at wala talagang halong dugong Pinoy, tapos nasa position siya, no, malaki ang possibility mga kababayan, no, na napasok na ng China yung ating political system dito sa bansang Pilipinas. Diba? Ganun lang simple yun. Tuloy.
She lied. There were several questions where she lied. Yung pinaka-stark and shocking example ay yung dininay niya na may connection siya sa Hongsheng. Nandun na nga sa mga dokumento ng municipal government na siya ngayon ang pinuno. Kung nagsinungaling siya sa isang napaka-obvious na bagay, wow. Diba? Nag-deny pa siya, mga kapatid, sa kanyang participation dyan sa operation ng Pogo. Samantalang merong mga dokumento, mga kababayan, no, na nakita itong sila Senator Risa Hontiveros, no, na isa siya, no, sa nagmamay-ari or sa particular siya, kumbaga, doon sa operation ng Pogo sa kanilang bayan, dyan sa Bamba, na kung saan di man ay nasa likod lang, mga kapatid, ng kanilang municipal hall or city hall. Di lang ako sure kung yung Bamba na yan, syudad ba yan o bayan lang. No? Yun po ang nasa investigasyon, mga kapatid. And meron din doon sa nakaraang investigasyon, mga kababayan, na dati palang pagmamay-ari mismong ni Mayor Alice Guo, mga kapatid. Yung building, no, na kung saan dyan pumupugad, no, itong mga operator ng Pogo. At kung saan din, mga kababayan, may nangyayaring pang-torture dyan at pangingidnap, no, ng ilang mga nationalities. Diba? May mga taga-Malaysia, may mga taga-Thailand. No? Naging pugad ng mga pugante, mga kapatid, yung dating establishment na pagmamay-ari nitong ni Mayor Alice Guo. Na kung saan, sinabi niya na parang binenta na yata niya yung mga kababayan yung nasabing properties na yun. Kaya know-how daw siya sa mga nangyayari dyan sa nasabing establishment na yan. Diba? Dahil binenta na daw niya. Ayon doon sa kanyang claim, meron akong video na napanood nito, mga kapatid, na dinideny na niya na wala na siyang alam dyan dahil she is no longer the owner, no, of that particular establishment. Pero ngayon, mga kababayan, no, akala siguro nila ganun lang ka-easy nilang takasan, no, or ma-deny itong mga ganitong pasimpleng gawain nila dito sa loob ng ating bansa. 'Di ba? Pero di na alam na mayroon palang isang Riza Hontiveros, mga kapatid, no, na talagang matalas mag-isip, no, madiskarte, no, alam na alam kung paano tugisin yung mga ganitong klaseng mga tao. Tulad dito ni Mayor Alice Guo. Well, hindi pa naman totally convicted itong si Madam Mayor. Pero mga kapatid, no, malay natin, pag ito napatunayan, malaking kwanto, no? Malaking bagay ito. Dahil magiging example na ito si Mayor Alice Guo, no, na kung saan masasabi nating napasok na ng mga taga-China ang ating political system dito sa ating bansa. Once na mapatunayan, mga kababayan, na itong si Mayor Alice Guo ay isang pure Chinese at walang dugong Pinoy. Diba? Hindi naman kasi basihan dito, mga kapatid, kung marunong ka magsalita ng Tagalog dahil meron nga mga ganong mga training ngayon na kinakandak. Diba? Para maging kwan ka. And ito yung isa sa mga sinasabi ko noon, mga kababayan, no? Doon sa issue dati ng tawag nito, nung pagpasok ng mga maraming estudyanteng Chinese dyan sa may Cagayan, na baka hindi natin alam, no? Itong mga Chinese na to, meron talagang mga long-term plan, no, dito sa loob ng ating bansa. Diba? Yung mga nakikita natin ngayon sa kanila is puro magaganda, pero hindi natin alam, mga kapatid, no? 5 years to 10 years from now, diba, makikita na natin yung negative effect niya ng pagpapapasok natin sa kanila. Dahil baka ang totoo niyan, meron pala talaga silang meron talaga silang hidden agenda dito sa loob ng ating bansa. At front lang nila yung mga ganyang pagiging maganda, pagmamagandang loob nila dito sa ating bansa. No? Pakitang tao, kumbaga, nagbabalat kayo lang. No? Kasi tulad ganito ni Mayor Alice Guo, mga kapatid, ano? Matagal na rin to sa Pilipinas eh. No? And baka nga ngayong 2022 lang, no? This last 2022 lang in-execute yung kanyang purpose dito. 'Di ba? Para doon sa kanilang mga long-term plan. No, malay natin ganun ang nangyari dito, mga kababayan.
Gaya na sabi ko, hindi pa naman siya convicted, no? Hindi pa naman napatunayan. Pero pag once na napatunayan, mga kababayan, posibleng tama na yung mga nauna kong hinala, mga kapatid. Di ba? Na itong mga Chinese, no? Itong mga pinapadala ng China dito ng mga kababayan nila, may mga long-term plan yan dito, no? Para masaturate ang ating bansa, no? Kasi kung titingnan nyo, mga kapatid, kahit sa ang parte ng Pilipinas, meron na talagang mga incheck. Di ba? At nito lang, recently lang, mga kababayan, ano? Hindi normal yung traffic na binibigay, no, ng mga ng China sa atin. No, hindi normal yung traffic kasi ang daming pumapasok, mga kababayan. Di ba? Libo-libo sila kung pumasok dito. No? Hindi yung hindi ito yung usual na traffic ng mga Chinese nationalities dito sa ating bansa. Dahil ito po ay nakakagulat. Dahil sobrang dami nila. Isang beses lang, kumbaga, isang minsanan lang sila magpadala dito ng kanilang mga kababayan coming from China, at libo-libo sila kung dumagsa, mga kapatid. No? Isang instance lang pero libo-libo sila. 'Di ba? Ito na yung sinasabi ko. And kung mapatunayan talaga ito sa hearing na itong si Mayor Guo ay wala talagang dugong Pinoy, nako, mag-isip-isip na tayo, mga kababayan. Dahil baka mamaya, no, bukas makalawa, magulat na lang tayo, no, na ang namamahala pala sa ating gobyerno, especially sa ating local governments, mga kapatid, mga Chinese na pala. 'Di ba? Unti-unti na pala tayong kinakain talaga ng bansang China. 'Di ba? Kasi ano bang magagawa natin kung yung mga mga mayor natin mga Chinese na? Ibig sabihin nun, 'di ba? Parang nasakop na rin tayo or napasok na rin tayo ng bansang China nang hindi natin alam, mga kababayan. 'Di ba? Tuloy. Kaduda-duda para sa chairperson ng Senate Committee on Women and Children ang pagkatao ni Bamban Mayor Alice Guo. Sa pagdinig kahapon, lumabas na walang hospital record of birth si Guo. Di ba? Opo, mga kapatid. Lumalabas na walang hospital records itong si Mayor Guo, mga kapatid. Di ba? Ano ibig sabihin nun? Hindi siya pinanganak dito sa bansang Pilipinas. Kasi walang record Yun ang isang bagay na pwede nang pagbasihan dito, mga kababayan. No? Malaking iskandalo to, mga kapatid. Ituloy natin. At ang kanyang certificate of live birth, nirehistro noong 17 taong gulang na siya. Di ba? Tsaka lang siya na-register, mga kababayan, noong 17 years old na po itong si Mayor Alice Guo. No? Technically speaking, mga kababayan, nung pinanganak siya, no, wala talaga siyang record sa NSO. Di ba? Kasi walang record sa hospital hindi siya na-rehistro dito sa bansang Pilipinas. Naisagawa lang yon noong 17 years old na po siya. Anong ibig sabihin ng mga kapatid? No? May posibilidad na itong si Mayor Guo, mga kababayan, no, ay isang pure Chinese po talaga. At maging dito sa kanyang muka, mga kapatid, hindi ko po nakikitaan talaga na may pagka-Pilipina siya. Di ba? Parang malayo malabong-malabo, mga kababayan Pure Chinese talaga yung mukha niya, mga kababayan. No. Well, hindi naman natin talaga yan totally mapapatunayan sa base lang sa mukha, mga kapatid, no? Dahil mas matimbang pa rin, no, yung resulta ng DNA. Pero based lang, no, sa aking hinala, hindi po talaga siya Pilipina. Wala po siyang dugong Pilipino, mga kapatid, no? Para sa akin, parang pure Chinese po talaga itong si Mayor Guo. At base na rin dito sa sinasabi sa balitang ito, mga kababayan, no, na wala po siyang mga records, hospital records, mga kapatid, noong kapanganakan niya. Nabubulol ako. Diba? Wala siyang ganong record, mga kababayan, no, nung pinanganak siya. Walang nakita sa mga hospital. At yung kanyang certificate of live birth, mga kapatid, no, na-establish lamang dito
noong 17 years old na po siya. 'Di ba? Very obvious mga kababayan. Very obvious po talaga. No, na parang hindi talaga Pinay itong si Mayora Guo at isa lang po siyang padala, no, coming from straight from mainland China. 'Di ba? Parang nagsisync lahat ng mga hinala eh. No? Buti na lang may Risa Hontiveros mga kababayan na magaling talagang mag-imbestiga. Diba? Tuloy natin. Base sa birth certificate niya, Pilipino ang tatay niya. Oo. Pero sa mga negosyo, declared ang tatay bilang Chinese. Diba? Ayon kay Mayora Guo mga kabatid, yung tatay niya, Pilipino. Pero ayon doon sa mga dokumento mga kababayan, no, yung tatay niya, Chinese. Oh. Saan ang dapat paniwalaan diyan? Yung claim ni Mayor Guo o yung sinasabi ng dokumento? 'Di ba? Oh, ganun lang kasimple 'yun mga kapatid. No? At baka tama nga talaga, no, si Representative Ace Barbers doon sa kanyang sinabi mga kababayan, kasi hindi talaga mawala sa isip ko 'yon, no? Na talagang itong Chinese mafia, no, ito po talaga ang pinaka main function nila dito sa loob ng ating bansa. Ang gawa ng mga peking dokumento itong mga Chinese, no, na straight from China para maging Pilipino sila, kumbaga. 'Di ba? Ibig sabihin ng mga kapatid, ganon kalakas ang connection nitong mga Chinese mafia na nandito sa loob ng ating bansa. 'Di ba? Kasi once na mapatunayan itong si Mayor Guo mga kababayan na isa siyang pure Chinese and yet naging mayor siya ng Bamban, ang ibig sabihin nun, no, ganun na kalakas ang impluwensya ngayon ng mga Chinese mafia dito sa ating gobyerno. To the point na kaya na nilang mag-upo ng mga pure Chinese, no, sa ating mga local governments unit. Diba? Ganun lang yun mga kapatid. And this is very alarming mga kababayan. No, dahil dapat mga Pilipino lang po talaga ang maupo dyan sa mga pwesto na yan. Pero pag Chinese na mga kapatid, ibig sabihin yan, no, nalilin lang na tayo. No? And talaga namang may ibang ibig sabihin yung sinabi dati ni former President Duterte, na pwede na maging probinsya ng China ang bansang Pilipinas. Diba? Doon talaga eh. Naalarma ang buong bansa ng dati mga kapatid, noong kapanahonan ni Digong. Kung bakit niya nasabi yung mga bagay na yon kahit sabihin nating biro lang niya yun. Diba? Presidente ka, magbibiro ka ng ganon. No? I'm sure mga kababayan, no? Or for sure, meron ka talagang isang bagay na nililihim sa iyong mga kababayan. Kaya mo nasabi na ang Pilipinas pwedeng maging probinsya. Pwede na maging probinsya ng bansang China. Diba? Kaya baka hindi natin alam, 5 years from now, no? Or 5 to 10 years from now, yung mga nakaupong diyan, mga mayor diyan sa ating sa ating mga local tawag nito, sa ating mga LGU, 'di ba? Sa ating mga bayan-bayan dito sa Pilipinas, mga Chinese na pala. Alam niyo naman mga kababayan, ang mga Pilipino, no, pakitaan mo lang ng ayuda, wala nang pakialam 'yan kahit sino ka pa, 'di ba? Pamudmuran mo lang 'yan mga kapatid ng mga ayuda, wala na silang pakialam kung ano yung nationality mo. No? Importante na bigyan mo sila ng ayuda. And baka nga siguro mga kapatid, no? Baka lang naman mga kababayan, sa ganyang sistema dinaan ni Mayor Alice Guo, no? Yung kanyang pagtakbo sa politika. Diba? Maliit na bagay lang yun mga kapatid. No? Yung gagastusin niyang paayuda dyan kumpara dito sa kanyang posisyon. Diba? Na kung saan malaking bagay yun. At malaki yung posible niyang kitain. Diba? Diyan pa lang sa mga operasyon ng Pogo. O,
sabihin natin billion-billion na yung posibleng kinita niya dyan. Hindi ko binagbibintangan na, baka lang. No? Baka billion-billion na po yung kinita niya dyan sa mga Pogo Hub na yan na nandyan sa kanilang bayan dyan sa Bambang. Di ba? What is 100 million na paayuda mo para dyan sa mga taga-Bamban, Tarlac? No? Kung may kapalit naman ito, kung pag nanalo ka, ang kapalit naman ito, billion-billion na pera, no? Ang kikitain mo. 3 years kang manunungkulan eh. At ang masama pa dyan mga kabayan, no? Baka mas ma-extend pa yung kanyang pwesto kung sakali lang. Dahil nga, ang ating mga kababayan, pamudmuran mo lang ng ayuda-ayuda, wala na. Ibibenta na pati yung boto nila. Realidad yun mga kapatid eh. Tuloy. Ang alam ko po sa tatay ko po ay half Chinese, half Filipino po. Bakit po na-delay yung pag-register ng birth nyo? Your Honor, i-check ko po, tapos balikan ko po kayo. Bakit at 17 pa lamang Sabi ni Risa Hontiveros, bakit daw na-delay yung pagrehistro ng birth niya? Sabi ni Guo, balikan niya lang daw si Risa Hontiveros. Diba? Pupunta ka ng hearing mga kapatid, no? Na kung saan alam mong particular sa hearing na yan na questionin yung pagiging yung nationality mo. Tapos hindi ka prepare sa mga details about your origin, no? Posible ba 'yon, mga kababayan? 'Di ba? Ano ibig sabihin nun? Yung hearing na isasagawa, na pupuntahan mo, na dadaluhan mo, particular dyan sa mga Chinese. At isang bagay dyan, kini-question din yung pagiging Filipino citizen. Diba? Alam mo na kung ano yung magiging agenda sa hearing eh. Tapos hindi ka naging handa. Sasabihin mo, babalikan mo na lang si Senator Risa Hontiveros. No? Kung saan, common sense na lang sana. No? Na baka tanungin ako patungkol sa aking origin. Oh. Diba? Ibig sabihin niya mga babayan, meron talagang nangyayari ditong hocus-pocus. Base lang sa aking opinion mga kapatid. Merong hindi, dito, mga unusual na mga bagay na nangyayari dyan, no, sa hearing na yan. Diba? Tuloy. Ko po, tapos balikan ko po kayo. Bakit at 17 pa lamang ni-register yung birth ninyo? At saan pala po kayo ipinanganak? Sa ospital ba? Sa bahay ba? Sa lying-in clinic ba? Your Honor, ang sinabi po sa akin sa bahay po. Sa bahay. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po... Wala ring Diba? Sa bahay lang daw siya ipinanganak mga kapatid. Oh. Ano yung kumuha ng kumadrona yung mga magulang mo? Diba? Diba pag pinapanganak mga babae sa loob ng bahay, kumadrona yon? Oh. Maniniwala ba kayo doon mga kapatid na ang ganito kayaman na tao tulad ni Mayor Alice Guo, no? Kumuha pa ng kumadrona, no? Dahil sa bahay siya pinanganak. 'Di ba? Tapos isang madupit pa na bagay dito mga bayan, no? Hindi niya alam kung saan siyang parte ng Pilipinas pinanganak mga kapatid. 'Di ba? Hindi ba hayagang pagsisinungaling na 'yan mga kababayan? No. Hayagang pagsisinungaling na 'yan sa isang individual na pinagdududahan yung kanyang origin. 'Di ba? At dapat diyan siya nagiging mas defensive dapat mga kapatid, no? Kung totoong born and raised siya dito sa bansang Pilipinas, dapat sa mga details na 'yan, hindi talaga siya pwedeng sumablay diyan. No? Kung sigurado siya na may dugong Pinoy talaga siya. Ang problema mga kapatid, no? Yung mga details na 'yan, no, kung saan yan sana ang magsasalba sa kanya dito sa mga akusasyon, no? Dito sa mga pagdududa
sa kanyang pagkatao, hindi niya rin alam, mga kababayan. Wala siyang konkretong sagot, mga kapatid. Anong ibig sabihin nun? No? Ibig sabihin nun, meron talagang mali sa pagkatao ni Mayor Alice Guo. Ganun lang yun, mga kababayan. Tuloy. Dokumentong nag-aral si Guo dahil homeschooled umano siya. Tanong ni Hontiveros, Chinese national ba si Guo? Kung mapatunayan pa yung mga iniimbestiga ngayon ng iba't ibang intel agencies ng ating gobyerno, yung anggulong may surveillance at mayroong hacking activities dyan sa Pogo Hub sa Bamban, maitatanong, yan ba ay isang matagal nang ipinlano at inilatag na plano gamit ang di umanong kunwaring Filipino identity ni Mayor Alice? Di ba? Sumasakto talaga. Alam nyo, bago tong balita nito, mga kababayan, minsan ko na po talaga naibanggit dito na baka itong mga Chinese na ito, mga kapatid, no? Nung sinasabi nilang wala namang kahina-hinala, no? Particular nga doon sa naging issue sa Tugigaraw, no? Sabi ng pulis doon na wala namang mga kahina-hinalang mga activities silang nakikita, no? Baka nga dahil, mga kababayan, meron talaga silang mga long-term plan, no? Dito sa loob ng ating bansa. Kung kaya't sa ngayon, ang nakikita nyo pa lang, yung mga kagandahan nila, no? Kagandahang loob nila. Pero di niyo alam, no? Baka nga merong mga mission yan dito sa loob ng ating bansa, no? Tulad na lang dito ni Mayor Alice Guo. 'Di ba? Malay nyo, siya talaga yung front, no? Ginawa talaga siyang front diyan. Na kailangan pagpasok mo ng Pilipinas, maging makabayan ka doon sa loob ng kanilang bansa. Pag-aralan mo magtagalog, no, magpakita ka ng pagtulong dyan sa mga Pilipino nang makuha mo yung loob nila. Magpaayuda ka. Di ba? Magpaayuda ka. Tumakbo ka muna sa ganitong posisyon. Iskay, no, konsihal, di ba? Para hindi masyadong obvious. Then, later on, tsaka ka na tumakbo sa pagka-mayor. Di ba? Kunin mo muna yung loob ng mga mamamayan dyan sa Bambang. Di ba? No, magpaayuda ka. Magpakita ka ng kagandahang loob sa mga tao dyan. No, para kung sakaling tumakbo ka, sigurado ka ng mananalo. And later on, pag okay na ang lahat, no, magtayo na tayo dyan ng Pogo Hub sa loob ng Bamban. Di ba? Hindi kasi no? Hindi kasi instant yung mga ganyang mga plano no? Long-term plan po yan, mga kapatid. No? Nag-i-invest po talaga sila dyan ng panahon. At habang sinasagawa yung plano na yan, no, yung mga ganyang klaseng mga plano-plano, mga babayan, no? Ito din mga mga dayuhan na to, nag-i-invest na rin sila ng pera nila para magpambili ng mga property. Mga lupa, di ba? Kaya nga nagkaroon ng pagmamay-ari si Mayor, di ba? Nagkaroon siya ng property na kung saan di kalaunan naging Pogo Hub, mga kapatid. Ganun lang yun, kasimple, mga kababayan. Hindi natin alam, no? Napapaikot na pala tayo, mga kapatid. Obvious na po, mga kababayan. Tuloy. Para magkaroon ng isang foothold pati sa ating political at lumalabas national security sector. Di ba? Matalino talaga itong si Risa Hontiveros, mga kababayan. Kaya galit na galit dito yung mga Duterte minions dito kay Hontiveros Dahil pag tumira itong si Risa Hontiveros, mga kapatid, no? Talagang sapol na sapol. 'Di ba? Kaya nga pilit itong binabato, no? Pilit itong binabara ng mga pro-China na mga kababayan natin dahil asar na asar sila dito kay Risa Hontiveros.
Kasi kung pumunto ito sa loob ng hearing, mga kababayan, lagi silang sapol. Di ba? Kay Kibuloy. Sapol din si Kibuloy doon. Walang kawala. Ngayon, nagtatago na. Ngayon, dito na naman. Kay Mayor Alice Guo, mga kapatid. No? Maganda yung analyzation ni Senator Risa dito na baka nga, no? Ito ay mga lamang pain ng bansang China, no? Para masakop nila yung ating political system. Diba? At ito po ay isang malaking banta, mga kapatid, sa ating national security. Diba? Dahil paano na lang, mga kababayan, no? Kung magising tayo isang araw na yung mga tumatakbo na pala dito or nagpapalakad sa ating mga local government dyan, ay puro na mga inchik, mga kapatid, at hindi na Pinoy. Diba? Alam nyo, ang suggestion ko dito, pag mukhang kahina-hinala, no, yung origin ng isang tatakbong politiko, wag na bigyan ng certificate of candidacy. Diba? Or pwede rin natin sabihin, mga kababayan, no, na pag hindi pure na Pinoy ang tatakbo sa posisyon, wag na natin bigyan ng certificate of candidacy. 'Di ba? Nang sa ganon, maiwasan natin yung mga ganitong pangyayari, mga kapatid, na kung saan isang malaking banta ito sa ating national security, mga kababayan. 'Di ba? Yun po yung totoo diyan. Tuloy. Sabi ni Ontiveros, kailangang alamin kung pareho ito sa Pastilla scam kung saan lumabas na nagbayad ang ilang dayuhan para makakuha ng mga Filipino document. Hinihingi na ng komite ang Statement of Assets and Liabilities at Tandaan nyo guys, yung Pastilla scam na yan, no? Nangyari din yan sa kapanahunan ni Tatay Diggs. Diba? Naging questionable din yan noon. Diyan nyo nangyari yan sa kanyang administrasyon, mga kapatid. No? It so happened lang na nung mga panahon na yon, malakas din ang oposisyon, kaya nabisto yung mga mga bagay na yan, mga kababayan. Di ba? Kaya obvious lahat ng mga ngayon mga galawan nila no? Obvious At ito pa, meron pa itong isisiwalat dito si Mayor Alice Guo, mga kapatid. Pakinggan nyo. at Statement of Contributions and Expenditures ni Guo para malaman kung saan galing ang kanyang 2022 campaign funds. Tinulungan din po ako ng mga kaibigan, tinulungan din po ako ng previous administration din po. Di ba? Kinwestiyon siya kung saan galing yung kanyang mga campaign funds nung nakaraang 2022 election, mga kapatid. Ang sabi niya, tinulungan daw siya ng kanyang mga kaibigan at tinulungan din daw siya, mga kapatid, ng previous administration. Ang tanong, sinong previous administration ang binabanggit dito ni Mayor Alice Guo, mga kapatid? Yung previous administration ba sa kanilang local government or yung previous administration talaga? No, yung nakaraang presidente. 'Di ba? Na kung saan kilala natin, no, yung ating nakaraang presidente ay isang pro-China, mga kababayan. 'Di ba? Klarong-klaro dito, mga kapatid. Pero sa mata ng mga pro-China, no, na mga kababayan natin, pabor sila dito. 'Di ba? Pabor sila dito, mga kababayan, dahil binulag na po sila. Wala silang pakialam kung nasa delikadong sitwasyon na ang ating national security. 'Di ba? Ang linaw-linaw, ulitin nga natin. Ni Guo para malaman kung saan ang liabilities ng mga Filipino document. Hinihingi na ng komite ang Statement of Assets and Liabilities at Statement of Contributions and Expenditures ni Guo para malaman kung saan galing ang kanyang 2022 campaign funds. Tinulungan din po ako ng mga kaibigan, tinulungan din po ako ng previous administration din po. Diba? Unang-una, mga kapatid,
Wala siyang record ng kanyang kapanganakan. No, nabubulol talaga ako dyan. Tapos, wala din siyang certificate of registration niya coming from NSO. Kasi NSO pa yan dati eh. No. Simula nung pinanganak siya, wala siyang ganun. Until the age of 17. No. Nung naging 17 years old siya. Di ba? O ngayon, tinulungan daw siya sa kanyang political career, mga kapatid, no? Sa pagtakbo bilang mayor. Tinulungan daw siya, mga kababayan, no, ng kanyang mga kaibigan. Ang tanong, sinong mga kaibigan yun? At ng previous administration. No? Yung previous administration na kanyang binabanggit dito, mga kapatid, no? Naniniwala ako, no, na ito ay tumutukoy sa nakaraang presidente natin. Di ba? Yun talaga yun. Hindi doon sa nakaraang administrasyon sa kanilang lugar, sa kanilang bayan. Dahil sa pagkakaalam ko, parang tumakbo pa yata eh. Yung papalabas na mayor noon, parang tumakbo pa yata. No? At kalaban niya. Pero siya yung nanalo, mga kapatid. Di ba? Very obvious eh. No? Obvious na obvious, mga kababayan. No? Pag ito napatunayan talaga na itong si Mayor Alice Guo, mga kapatid, ay hindi isang Pinoy, ay hindi isang Pinay, totoong Pinay. Naku po, malaking iskandalo to, mga kababayan. No? Dahil siya yung pinaka-example talaga na kung saan masasabi natin, no, na napasok na talaga ng bansang China yung ating political system dito. Diba? Nakain na tayo ng impluwensya ng bansang China. Baka later on yung mga kapatid, no, maging probinsya na talaga ng China ang Pilipinas. Dahil ayon nga sa biro dati ni former president, pwede na daw maging probinsya ng bansang China ang Pilipinas. Diba? Ganun na kasimple yun. At naniniwala kung hindi niya sinabi yun, no, kasi sabihin yung biro lang yun, hindi niya sinabi yun ng walang dahilan. Baka mga kababayan, no, tama talaga ako sa sinasabi kong itong mga Chinese na pumapasok dito na di umano'y sinasabi nilang wala namang ginagawang masama dito sa loob ng ating bansa, baka may long-term plan yan. Kaya hindi natin nakikita ngayon yung kanilang mga masasamang ginagawa. Di ba? Later on yan, no, after 5 to 10 years from now, mga kapatid, dyan na natin yan makikita, magsisisulputan na yan. No? Baka kanya-kanyang takbo na yan sa pagkapolitiko dito sa loob ng ating bansa, mga kapatid. No? At ang mas worse pa dyan, baka dumating ang panahon, mga kababayan, na yung mga kandidato natin sa senador, sa pagka-presidente, mga Chinese na. Di ba? Kaya ngayon pa lang, dapat tuldukan na yan, mga kapatid. No, dahil ang bansang Pilipinas ay kahit kailan hindi po talaga, no, magpapailalim sa kapangyarihan ng bansang China. 'Di ba? Kaya nga ang ginagawa natin Pangulo ngayon, no, mas binibigyan natin ng atensyon, no, itong alyansa natin sa bansang Amerika dahil ayaw ng ating Pangulo na tuluyan tayong kainin ng China dahil nakita na natin kung ano yung epekto, no, nung sa maikling panahon lang na pinabura natin ang bansang China. Nakita natin yan, no? Mismo ang ating presidente nakita yan. Inabuso ang bansang Pilipinas, tuloy-tuloy-nadang shabu, no? Sandamakmak na pasugalan sa internet, no? Nagsisiliparang mga online lending apps na tinitreten ang buhay ng ating mga mamamayan. Diba? Yan yung dinala ng bansang China dito, mga kapatid. Plus yung mga nakakamatay na virus, no, na nagsailalim sa bansang Pilipinas sa kahindik-hindik na sitwasyon, mga kababayan. No? Yan yun, dala ng bansang China dito. Kasi marami ding mga bansa talaga nag-claim, no, na galing talaga sa China yung virus na yun. Diba? At may mga leak na video dati nang lumalabas, mga kapatid, no,
na yun ay eksperimento lang naman talaga daw dati, no, ng bansang China para i-purge, no, yung kanilang mga kababayan dahil overpopulated ng bansang China mga babayan eh. 'Di ba? Tapos pinakalat nila sa iba't ibang bansa. Oh. Eh baka nga mga kapatid, ano? Ginawa tayong test ground nung nasabing virus na 'yon. Tayo yung ginawang test ground noon. No? Dahil siyempre magkaibigan yung ating former president at ang presidente ng China. Baka hiniling, di ko, baka gusto mo. Testingin natin to kung totoo tong ano to. Virus na to, malakas ba? 'Di ba? Hindi natin alam mga kapatid, no? Anong totoo doon. At isa pa talaga 'yan sa mahiwaga ngayon. No? Pero pag napatunayan 'yan, hindi natin alam, no? 2 to 3 years from now, ma-confirm na 'yan. No, na baka galing nga talaga sa bansang China yung virus na 'yon. Malaking na naman 'yan, mga kapatid. Malaking tawag nito, issue na naman 'yan. No? Lalo na sa ating mga Pilipino. Dahil alam natin nung kapanahon ng pumutok 'yan, yung yung virus na 'yan. Isang pro-China ang ating pangulo. Di ba? Hindi lang pro-China, mga kababayan, no? Ayon sa claim ni Senator Laila de Lima, tuta ng bansang China. Di ba? Anyway guys, hanggang dito na lang tong video na ito. Huwag kalimutan mag-subscribe and pasensya na kayo mga kapatid kung natagalan tayong mag-content, ano? Dahil naging busy din ako sa graduation ng aking mga anak. No? And gustuhin ko mag-live mga kababayan, syempre hindi ko rin magagawa dahil pagod ako araw-araw doon. No? At talagang binuhos ko rin yung attention ko doon mga kapatid, no, sa dalawang anak dahil ilang araw lang naman ako doon mga kababayan. 'Di ba? Kaya hindi ko talaga magawang mag-vlog. Nakapag-live man ako minsanan mga kababayan, pero hating gabi na rin 'yon dahil sa probinsya namin lumalakas lang naman ang ang internet doon pag hating gabi na kung wala nang gaano gumagamit. No, ultimo internet nga doon mga kapatid 4G pa 'Di ba? 4G pa yung connection doon, wala pa nga mga 5G doon Dahil remote kasi 'yun yung lugar na 'yon. Kung nagustuhan niyo po ang ating content ngayon mga kapatid, huwag kalimutan mag-subscribe at paki-like ang ating video. Hanggang dito na lang.